Nang magsimula bumukas ang pinto ng synthesis chamber ay agad inisip ni Han kung paano siya nabigyan ng pagkakataon noong siya ay sinalang dito. Binanggit din niya ito ay isa sa pinakamalaking pagkakataon para sa kanyang opinyon. Kahit na ang mga maliliit na kaganapan ay nangyayari sa labas ng screen, hindi ito ganap na alam ng Master ang tungkol sa buong bagay dito. Ang tanging naiintindihan lamang ng Master ay kung sino ang nakikipaglaban ng harapan at malaki ang kontribusyon, sino ang aktibong tauhan nito at kung sino ang tamad. Sa larong ito sina Han at Jenna ang siyang pinili nito na paborito. Nagutos si Isel kay Jenna at Elsen na pumasok sa synthesizing room, na nagdulot ng pagkabigla sa kanila, ngunit tiniyak ni Han kay Jenna na magpatuloy siya dahil walang masamang mangyayari sa kanya. Nag-aalala si Elsen kung ano ang mangyayari kung pumasok sila doon, na sinasabi ni Han na siya ay huhusgahan para sa kanilang ginawa. Sumigaw si Elsen na wala siyang ginawa, at dinala lang siya dito nang walang dahilan. Nagsalita naman si Han na yan lang ang iniisip mo. Sumang-ayon si Isel sa pahayag ni Han at sinabi nito na ngayon niya lang narinig na may tama sa sinabi ni Han. Sinabi ni Han islat kay Elsen na kung ano ang gusto niyang gawin para sa kanya. Isinaad din niya kung kailangan ba nito ng tulong, at sinabing magiging iba sana ang sitwasyon kung kahit papano ay nagkunwari silang lumalaban, na nagpapataas ng tensyon ni Elsen. Pagkatapos, kahit na nag-aatubili, pumasok si Elsen sa silid, at habang nagsisimula ang synthesis, sumigaw si Elsen na palabase na siya dito. Habang nagsisimula ang synthesis ang lalaking si Elsen ay nagsimulang lumiwanag. Nag-notify ang system na ang synthesis ay nakumpleto na at ang level ni Jenna ay tumaas at nakakuha ito ng Hawkeye. Nagulat si Jenna sa mga nangyari at sinabi nito bakit ang lalaki naging isang liwanag at biglang nawala. Sinabi ni Han sa kanya na sa silid na ito, ang mga walang silbi ay namamatay bilang mga sakripisyo. Sa isang seryosong ekspresyon, inihayag ni Han na sigurado na siya na ang susunod na papasok sa silid, at tinanong ang natitirang dalawang miyembro kung sino sa kanila ang magiging susunod, na nagbigay sa kanila ng pagkabigla at takot. Nagutos si Isel kay Han at sa lalaking maitim na si Toby, na sila na ang susunod. At agad naman nagbigay ng pagkabigla kay Toby. Tumahimik lamang si Han habang nagpapawis na si Toby. Ang unang reaksyon ni Toby ay isang kinakabahang tawa, habang biro niyang sinasabi na kung pauuwiin na siya, kahit na ang tono niya ay nagpapakita ng pagkabahala, habang sinasabi ni Han na maaari mong linlangin ang iyong sarili sa paniniwalang yon. Di nagtagal, habang nagsisimula ang proseso ng synthesis, nasapawan si Toby ng liwanag at nawala, na nagbigay kay Han ng bagong antas at kasanayan sa composure. Paglabas mula sa silid, dumaan si Han sa natitirang lalaki, na pabirong nagsabi tungkol sa kanyang kapalaran. Na nagbigay ng pagkakagulo sa lalaki upang pag-isipan ang kanyang kapalaran. Sinabi rin ni Jenna na kung ang Master ay nag-iisip na kung hindi ka na kailangan, ikaw ay ipapadala sa isang silid upang mawawala. Tinanong ni Han kung bakit siya malungkot, binibigyang diin na siya ang hindi nais na may iwan. Nagtatanong si Jenna nang nanginginig kung mangyayari rin ba ito sa kanya balang araw kung siya ay magiging walang silbi. Tinutukoy ni Han ang malupit na katotohanan sa kanilang hinaharap, na ipinaliliwanag niya na makakatagpo sila ng mas malalakas na kaaway at kaalyado habang umuusad, at ang ilan ay maaaring hindi makaligtas sa mga hamon sa hinaharap. Malinaw na nalungkot si Jenna habang binibigyang diin ang malupit na katotohanan ng kanilang sitwasyon, na kinikilala ang tila kaalaman ni Han sa kanilang kalagayan. Iminumungkahi ni Han na upang makaligtas, dapat niyang sundin ang karunungan ng kanyang ama at makipagsosyo sa mga may lakas. Sa ikalawang araw, sa lugar ng pagsasanay, yumuko si Jenna sa harap ng pangunahing tauhan, humihiling na alagaan siya, na nagbigay kay Han ng pag-aalala kung may nangyari sa kanya. Pinaalala niya kay Han na sinabi niyang makipaglapit sa mga malalakas upang mas makipagsabayan siya sa kanila at humihiling sa kanya na alagaan siya. Naniniwala si Han na hindi ito kapanipaniwala at sinabing hindi siya mamamatay kung siya ay masigasig, kaya't hindi siya dapat mag-alala ng labis. Di nagtagal, ang ikatlong miyembro ng kanilang koponan, si Aaron, ay lumapit sa kanila at humingi ng tawad, umamin na siya ay bobo at laging nagdudulot ng problema. Idinagdag ni Aaron na anuman ang mangyari, ang pag-iwan sa kanilang mag-isa sa laban ay isang taksil na galaw at ngayon ay tinitiyak niyang magiging iba na siya. Tinanong ni Han kung paano sila dapat magtiwala sa kanya, na sinagot ng lalaki na kung gusto nila, maaari pa siyang lumuhad para sa kanila.
Nagkomento si Jenna na mukhang napagtanto na ng lalaki ang kanyang sarili. Si Han ay nagtapo ng sibat patungo kay Aaron, tinatanong kung nakipaglaban na ba siya sa isang halimaw, at sinasabi na hindi rin siya nakipaglaban sa kahit anong laban bago siya dumating dito. Nahuli ni Aaron ang sibat, tinatanggap na magaling si Han dito. Nagsalita rin si Han na siya ay porsigido na lumaban at makaligtas dito. Habang itinaas ng lalaki ang hawak nitong spear, ipinahayag ni Han sa kanya na hindi siya eksperto, pero narinig niyang ito ang pinakasimpleng sandata na madaling sanayin. Isinaad rin niya na subukan na niya itong gamitin, at tinanong kung alam ba niya ang konsepto ng melee at long range. Namangha naman si Jenna sa kanyang mga sinabi at tila nagkaroon siya ng ideya dito. Isinaad rin ni Han na ito ang pinaka-epektibong kombinasyon para sa mga katulad niya na nagsisimula pa lang. Tapos ay tinatanong ni Han ang lalaki na maghanda para sa laban, na nagbigay gulat sa lalaki at tinanong kung tuturuan siya nito. Kaagad siya sinugod ni Han at sinabing paano siya tuturuan nito dahil hindi rin niya naman nasubukan gumamit ng spear. Nagsalita din siya na dati ay hindi siya gumagamit ng espada ngunit natutunan niya lamang ito na mag-isa. Malamang na kaya mo rin na matuto sa iyong sarili na mag-isa, bigkas ni Han sa kanya. Halos hindi makabawi si Aaron sa mga pag-atake ni Han, habang sinasabi ni Han na dapat magpasalamat si Aaron na mayroon siyang kalaban para magsanay, dahil tanging mga scarecrow lamang ang kanyang kalaban dati. Nararamdaman ng lalaki ang panganib, habang takot na isinara ni Aaron ang kanyang mga mata para umatake. Mabilis na tinadyakan siya ni Han, at binabatikos ang kakulangan niya sa pokus sa laban. Nagsimula ng magsuka si Aaron, na malula ito sa karanasan. Pinagsabihan siya ni Han, na nagsasabing hindi nila inilalagay sa panganib ang kanilang buhay, pero hindi kayang hawakan ni Aaron ang presyon. Ipinapahayag niya na kung humaharap si Aaron sa isang totoong halimaw, baka patay na siya ngayon. Nag-aalala si Gina at tinanong kung masyado bang mabangis si Han para sa unang beses ni Aaron, na sinagot ng bida na ayaw niyang mag-alaga ng iba at sinasabi niyang iiwan niya siya kung hindi siya makakasabay. Tinanong ni Han kung may pamilya si Aaron, na ang lalaki na nanginginig ay nagsabing mayroon siyang nakababatang kapatid na babae na naghihintay sa kanya. Kinilala ito ni Han, na ikinukontra sa kanyang sariling sitwasyon na walang sinuman na meron siya. Itinutok ni Han ang kanyang espada sa leeg ni Aaron, tinatanong kung ano ang mangyayari kung hindi makakabalik si Aaron sa kanyang pamilya. Sinabi rin niya na kung mapapatay siya ng mga halimaw, tiyak na mas masakit ito kaya mas mabuti pang magpa-synthesize ka na lang. Ipinapahayag ni Han na dapat huwag itong magsimula ng isang bagay kung hindi niya ito kayang tapusin kaya mas mabuting sumuko na lang siya. Napagigil si Aaron sa kanyang sarili habang mapangkot siya si Han, na sinasabi na ang kislap sa mata ni Aaron ay mas maganda kaysa dati. Pagkatapos, ina-upgrade ng Master ang pandayan, na annex ng armory, gamit ang 500 gems, at napansin ni Han na na-unlock na ang free roam ngayon at nagbukas na ang blacksmith. Tinawag ni Han si Isel na ito'y lumabas, nang lumabas siya sinabihan niya si Han na kung siya para tawagin siya o bigyan ng order anumang oras. Nagsalita si Han na pagod at naboboring na siya sa mga ginang respond ni Isel sa kanya at gusto nito magsalita naman ng ibang bagay. Ipinakita ni Isel ang kanyang frustration. Pero hindi nag-alala si Han at tinanong kung nagpapadala siya ng mga tips sa master at kung maaari siyang pumunta sa internet, na nagmumungkahi na dapat niyang magawa kung maaari niyang makialam sa sistema. Sinuportahan ni Isel, na umamin na maaari niyang ma-access ang internet at ipinahayag na ang kanyang hobby ay ang mag-surf sa web. Tumugon si Han na ang mga tips na ipinapadala niya ay ginagamit bilang basehan at pagkatapos ng 10 beses na pagtawag ng kagamitan, magbubukas ng level ang training facility at pagkatapos ay magbubukas rin ang pandayan. Nagulat si Isel sa kanyang sagot, tinanong kung paano niya nalaman yon, na sinagot ni Han na ito ay isang popular na post sa Pick Me Up site, tinatanong kung alam niya ang post na ginawa ni Loki. Nang tanungin ng diwata kung kilala niya si Loki, kumpiyansa na sumagot si Han na oo, na nagsasabing si Loki ay isang gumagamit ng Pick Me Up na kagaya din niya. Nang uyam na sinabi ni Isel na marahil ay isa lamang si Han sa mga nanatili sa mababang antas at pinuri pa si Ginoong Loki bilang master ng mga master at tinawag siyang Diyos ng Pick Me Up. Namumula si Isel habang pinag-uusapan si Loki, ipinapakita ang paghanga sa kanya at binanggit na siya ay magiging number 1 sa mundo kung magkakaroon siya ng 7-star rating na hero. Nakangiti si Han sa mga sinabi ni Isel at nagtanong kung bakit niya masyadong gusto si Loki.
kaya't ipinaliwanag ni Isel na dahil siya ang taong nagpapagawa ng imposible na maging posible. Nakangisi si Han sa mga sinabi ni Isel, ngunit tinukso siya ni Isel at sinabing di ba dapat kilala mo si Loki dahil isa ka ring manlalaro ng Pick Me Up dahil si Loki ang pinakasikat sa larangan na ito. Habang masiglang iniisip ni Isel si Loki, humingi ng tawad si Han sa paglalabas ng balita na nakapukaw ng atensyon ni Isel at napalingon sa kanya at sinabing ano ang ibig nitong sabihin. Sinabi ni Han kay Isel na siya si Loki ang sikat na master sa larangan ng laro ng Pick Me Up. Pagkatapos isiniwalat ni Han ang nakakagulat na katotohanan na siya ay si Loki. Tinanong ni Isel kung ano ang sinasabi niya dahil iniisip niyang nagbibiro siya at nagsisinungaling ito. Isiniwalat ni Han sa kanya ang numero ng account ni Loki na 466319113 at idinagdag na binanggit nito na dahil sa panganib dulot ng mga hacker, ang numero ng Pick Me Up account ay kilala lamang sa master mismo at sa mga opisyal ng server. Sinabi rin ni Han sa kanya na tingnan ito mismo ng personal kung hindi siya naniniwala. Tinanong rin niya kay Isel kung nais nitong malaman pati ang gamit niyang Google account. Dahil hindi naniniwala si Isel, tiningnan niya ito sa kanyang system, na nagsasabing walang kahulugan ito. Ngunit pagkatapos ng kumpirmasyon, sobrang excited si Isel na kumuha ng ballpen at papel at humiling ng autograph kay Han. Masigasig na tinanggap ni Isel ang kanyang revelasyon, at ipinapakita ang kanyang VIP status bilang miyembro ng Ragnarloki at hinihimok si Han na sumali sa kanya sa pagdiriwang ng bagong koneksyon na ito. Habang nagbibigay ng autograph, tinanong ni Han kung ano ang Ragnarloki. Ipinahayag ni Isel na ito ay isang fan cafe ni Loki na nakatuon sa Master of Masters. Tinukso siya ni Han at sinabing hindi pa niya ito narinig kahit kailan. Habang si Isel ay nahiya at napaisip dahil sa kanyang mga naging aksyon at mga bastos na sinabi na bagay sa totoong Loki. Sinabi ni Han na sa ngayon siya ay isang star na hero lamang. Kaya anong pasilbi na ipagyabang na siya ay si Loki? Habang si Isel ay nababalisa at nagtataka kung ano na ang mangyayari sa Niflheim nang walang Loki, na tinatanong din ni Han sa kanya. Ang Niflheim ay ang pangalan ng waiting room sa kanyang account, na may 13 palapag at kapasidad na 20,000 katao. Karamihan sa mga pasilidad ay pinakamahusay at mayroong level 18 to 22 na mga infrastruktura. Kaya masasabi mo na parang ito ay isang endgame. Ngunit ano pa ang punto para dito dahil siya ngayon na tunay na master ay nandito na ngayon sa loob ng laro. Tinanong ni Isel kung ano ang mangyayari sa 20,000 na troops, kung saan tinukoy ni Han na kung gaano siya kaalala, bakit hindi siya magpadala pabalik sa kanya. Ngunit malungkot niyang ipinaalam na hindi niya magagawa yon, ngunit sinabi ni Han na alam niya, na isiniwalat na alam na niyang siya ay isang intermediary manager na gumagawa ng mga odd jobs. Tinanong niya kung ang may-ari ng waiting room na ito, ay si Anything, ay isang tao mula sa Earth, at hindi rin AI ang mga summoned heroes. Sinuportahan ni Isel, na nagsabi na ang mundong ito na konektado ay medyo naiiba, ngunit lahat sila ay tao. Gayunpaman, hindi alam ni Master Anything na sila ay mga buhay na tao dahil ang Master ay isang gumagamit na tunay na nag-e-enjoy sa paglalaro ng Pick Me Up, habang ang mga heroes ay may lahat ng uri ng krisis para sa kanilang kasiyahan. Tinanong ng bida kung maaari ba siyang makabalik sa Earth kung maakyat niya ang tower hanggang sa ika-100 palapag. Ngunit sinabi ng diwata na hindi niya alam, nagtanong si Han ng isa pang katanungan tungkol sa kung sino ang nagdala sa kanya dito, na tinugunan ni Isel na hindi niya maibigay ang sagot at humingi ng tawad. Gayunpaman, sinabi ni Han na ayos lang, pinapaalalahanan siya na gaya ng sinabi niya, malalaman niya lang ito kapag umakyat na siya sa tore. Lumipat sa susunod na tanong, tinanong ni Han kung gaano kalaki ang awtoridad ng master na ma-access niya. Sinabi ni Isel na nagbibigay siya ng payo, nagbubukas at nagsasara ng mga pasilidad, at tumutulong sa mga autonomong gawain. Tinanong ni Han kung ang mga waiting room para sa ibang masters ay pareho sa ganitong lugar nila, na sinagot ni Isel na bawat isa ay bahagyang naiiba, ngunit sa kabuuan, pareho lamang ang mga ito. Nag-isip si Han kung mayroong 100 milyong ganitong mga mundo, na nagtatanong sa bisa ng Mobius Summon. Ang sistema, na lumikha ng walang limitasyong bilang ng mga bayani sa pamamagitan ng paghalo ng libu-libong mga pattern, ay isang ganap na kasinungalingan. Napagtanto niyang ang quantum AI, ang bayani na kilala niyang AI, ay totoo. Sa pagsasaalang-alang sa roguelike, nagtataka siya kung nangangahulugan nito na ang sistema,
na sinasabing lumikha ng walang katapusang nilalaman, ay lumikha rin ng 1,000,000 separado na mundo. Nag-isip si Han na lahat ng iba't ibang mundo sa loob ng laro ay totoo sa ibang mundo. At nagtataka siya kung nangangahulugan ito na ang kanyang mga walang ingat na desisyon ay maaaring humantong sa pagkamatay ng isang bayani. Tinanong niya si Isel kung gusto niyang umakyat sa tore, at sinabi niyang makinig ng maigi sa kanyang mga sasabihin, at dahil tutulungan niya ito na umakyat dito sa tore, na agad naman nagbigay saya sa diwata. Lumipat ang eksena sa training facility at ito'y hinahangaan ng ating bida si Jenna na sinasabing isang henyo, at ang bilis ng kanyang pag-unlad ay hindi maikukumpara bilang isang one-star na bayani. Kahit na hindi pa siya nakakahawak ng isang sandata dati ay mabilis niya lamang natutunan ito. Sa kabilang banda, si Aaron naman ay mabagal, at sa ganitong takbo, maaari siyang mamatay kung hindi nito pagbubutihin. Sinasabi ni Jenna nang may pang-asar kay Han na hinarap niya si Aaron nang walang kahirap-hirap. Sumagot si Han na huwag siyang masyadong maging kampante dahil hindi pa siya gaanong kalakas. Hinimok siya ni Han na itigil ang kanyang kayabangan at sundan ang kanyang halimbawa, na nagbigay dahilan kay Jenna na itanong kung ano ang nasa isipan niya, at kung hindi ba siya magbibigay ng instruksyon sa kanyang pangunahing tauhan ngayon. Biglang lumitaw si Isel, pinapagalitan si Jenna, at ipinakikilala ang sarili bilang pangunahing tauhan ni Han, at hinihimok si Jenna na umalis. Samantala, ipinagmamalaki ni Jenna na siya ang number 1 na tauhan ni Han. Nagagalit si Isel, at tinutukoy si Jenna bilang isang makulit na babae, tinatanong kung alam ba niya kung sino si Han. Ngunit bago siya makapagpatuloy, pumagitna si Han at hinawakan ang bibig ng diwata, tinatanong ni Han kung may trabaho ba siya. Habang nasa kamay ni Han, mariing sinigawan ni Isel si Jenna na siya ang number 1 na tauhan ni Han, kaya't dapat itong isaisip ni Jenna. Tinanong ni Jenna si Han kung ano ang bagay na yon. Ngunit sinabi ni Han na hindi na kailangang mag-alala. At sinabi niyang nagluloko lang ang kanyang pag-iisip. Mamaya, habang papunta sila sa bodega, pinaalala ni Han kay Isel na sinabi niyang mayroon siyang autoridad na buksan ito, kaya't inutusan niya si Isel na buksan ang bodega. Agad na sumunod ang diwata sa kanyang utos, at kumuha si Han ng 6 na iron ore, 3 piraso ng leather, at 4 na wooden planks mula sa bodega. Pagkatapos ay inutusan ni Han si Isel na buksan ang forge, na nagpatanong sa kay Jenna kung ano ang kanyang pinaplanong gawin habang ito'y nagbubuhat ng kariton. Sinabi ng bida na hindi niya magagamit ang lumang iron sword niya magpakailanman, kaya't balak niyang gumawa ng bagong sandata. Matapos makipag-usap kay Isel, nalaman ni Han na siya ay isang nilalang na kalahating master at kalahating bayani. Sa pag-iisip na ito, napagtanto niyang kung totoo ito, maaaring makapag-invade siya ng teritoryo. Isang kakayahang karaniwang nakalaan para sa mga master. Sa loob ng forge, tinanong ni Isel si Loki kung ginagawa ba niya ang Leviathan o Brianak. Gayunpaman, hindi niya magawa yon dahil sa kakulangan ng mga pasilidad, na nagresulta sa 3 parusa na ipinataw sa kanya. Ipinakita ng system na ang success rate nito ay napakakilabot at pinapakumpirma ito kung ikambina ba niya ito. Nagtanong si Isel kung ito ba ay crafting na sinagot naman ni Han na ito ay mag-craft ng manual. Ipinakita ng system na ang pagbuo ng puzzle gamit ang mataas na difficulty ay magbibigay ng mataas na gantimpala. Pagkatapos, inihayag ni Han na gagawa siya ng extreme hell, na agad nagpagulat sa diwata, at nagbigay diin sa kanya na kung ang extreme hell ang kanyang pinili, ito ay may kaakibat na tripleng parusa. Sinagot siya ni Han na manood lamang ito. Ang Ultra Hell ay isang minigame na nilalaro ng mga master, at karamihan sa mga master ay hindi ginagawa ito, ngunit kaakit-akit ang mga gantimpala. Mayroon siyang 3 minutong limitasyon, habang sinasabi ni Isel na hindi niya masasabi ang mga hugis nito at sinimulan ni Han ang puzzle at tiwala sa kanyang sarili na magagawa niyang gawin ang mga anyong iyon. Nang magsimula si Han sa paggawa ng sandata ay agad natuwa si Isel sa kanyang bilis at sinabi na mayroon siyang kamay ng Diyos. Ang maalamat na bilis at husay ni Han ay nagsisilbing patunay na siya ang master sa pagdating ng larong ito. Habang binubuo nito ang pag-craft ng sandata ay winagayway niya ito ng mas mabilis sa sinuman at matagumpay na nakagawa si Han ng isang maayos na longsword, at natuwa si Isel nang makita yon. Ang resulta ay isang maayos na sandata na ginawa sa bakal na may ranggo na C at ito ay matibay, magaan, at matalim, at kahit na magaspang ang mga materyales na ginamit, naituwid iyon ng mga kasanayan na ginagamit sa paggawa nito.